will go. I can make it. Sabi ko gano'n. Tapos, talagang, sabi nga ano ko, parang ano, si mama parang nagkaroon ng lakas. Sabi ko, parang bigla ako mama, pinili ko bumanga. I will go, I will. Tapos umiiyak ako, kausap ko yung mga friend namin. Tapos sila talagang nagpe-pray sila sa akin. Tapos, kamakasan, parang yung nangyari sa akin. Ang sigla ko, tapos nakaano ako, nagmako akong maluwag, para yung mga ano ko yung mga buto ko. Tapos yun nga, hanggang sa makarating na kami doon, eh, nakakatawa pa nga dahil, di ba, kasi gano'n, pinagulya, kahit lahat, di ba, pinangubad mo. Nung inubad ko yung jacket, kasi naka-sleeveless na ako. Naka-sleeveless na ako. Eh di, nakita yung mga buto-buto ko. Natawa yung mga ano. Saka hindi kami yung in-inspection, yung mga gano'n. Sila lahat pati mismo mga Israeli, talaga kung black natin yung mga gamit nila. Kami hindi, parang walang nakikita eh. Parang hindi tayo sininaano. Tapos sabi niya, kami naman, ba't hindi pa kami namin? No, pinagano na kami. Tapos basta maraming miracle ginawa ng Panginoon. Tapos, nung namasyal na kami doon, binaptize ako sa Jordan River, pinalit na pangalan ko, Nessa in Hebrew. Meaning, miracle. Talagang maraming miracle nangyari sa akin from the start na gano'n, hanggang sa makapagdahan na ako. Kaya ko kasi lumaki ng gano'n. Tapos ang puso ko. Bakit hindi mo nakauna ilig sa sabi mo? Eh, basta ang nilabas sa buong katawan ko, 10 kilos. Wow! Yung buhol ko, 3 kilos. Yung liquid, 7 kilos. Wow. Kaya 10 kilos yung dala-dala ko, sobrang. Tapos hindi ako ganyan. Namamatmanas na, no? Kaya talagang expected ko na yung ganun ako. Na more. Talagang siguro 90%. Yun, sabi ko naman sa mga anak ko, mamatay mabuhay. Saka accepted ko naman. Basta mamatay mabuhay, sa Lord tayo. Nung inoperahan ako, ganyan nakalaki. Tapos, 10 kilo yung laki, 10 kilos. Hindi, 10 kilos yung lahat ng inilabas sa akin, pati liquid. Kasi yung 3 kilos, yun yung mahal ko dito. Metastasize na yung cancer ko. Actually, may cancer pa daw ako, sabi ng doktor, kaya nire-record ako mag-chemo. Kaso isang chemo ko pala, para mamatay ako. Nakalbo pa nga ako eh. Kasi longer ako mahapag, binupit ako yung sarili ko gano'n. Kasi dagdagan. Eh, parang hindi ko kaya kasi depende sa pagtanggap ng katawan ng chemo eh. Meron na parang walang nangyayari, kung kinikim nyo. Nakakailang kilo na sila. Ako isang kilo pala. Hindi na ako umulit. Sabi ko, ayoko din. Sabi ko sa anak ko, ayoko na. Baka dyan pa ako mamatay sa chemo. Sabi ko, basta, Diyos na bahala sa akin. At saka actually, handa na yung email ko, yung damit ko. Saka namili na yung email niya. Kasi yung Facebook ko. Yung Facebook ko. Talaga. Pinanda niya na lahat. Kasi lahat sila, majority ng mga doktor, nagko-comment, talagang ganun ako. Saka yung ibang doktor, ayaw ang tagapin. Dahil baka daw, i-open, close lang ako, buksan, tapos close din. Parang takot na silang buksan ako. Pero may isang doktor siguro ang Lord ang may provide nun. Yun, tapos yun nga, hanggang sa, nasa operating room ako, sabi ko, pero may peace of mind ako. Tanggap ko naman kung ako ano man mangyayari. Pero sabi ko, ang daming nagsasabi ganun ako. Pero sabi ko, yung maker ko, and wala pang pinapasya. Sabi ko, paalam Panginoon siya magpapasya kung kukunin niya na ako, hindi. Pero talagang nag-ranko ako sa yung para bang madilim na dinaan ako sa apoy, ang sakit-sakit ng mga pain ko, ng mga ano ko. Pero alam ko, hindi ako binibitawan ng Panginoon. Saka ako hindi ako binibitaw. Kasi I know who holds my future. Yun, gano'n talagang hindi ako bumibitaw sa Panginoon. Kahit anong mangyari. Mas lalo pa nga ako tumibig kasi kahit anong mangyari, mamatay, mabuhay. O tanggap ko yun. Akala ko yun, yung mga gano'n. Saka yung pain na naranasan ko, matindi na
parang sagad na nga yata yun eh. Kaya pag dumating yung mga pain, ano na, parang, kaya kayo maghanda kayo, baka mamaya daan na kayo ng Lord sa apoy. Topic namin kanina yan. Sabi ko, lahat tayo dadaan sa apoy. Taas yung kamay na gustong dumaan ng apoy. Dahan-dahan. Sabi ko yung isang kapatid, pwede bang tumawag? Lord, continue na. Dadaan ka talaga sa apoy. Tuloy yung tempo. Ayun, talagang feeling sabi ko, Lord, pag ganito, parang silent kayo. Sabi ko, is my pain. Ganun, talagang, although na parang silent ang Panginoon, parang tahit, walang sagot, walang ano. Pero hindi ako bumibitaw, saka alam ko, hindi, pinangahawakan ko yung mga promise na yung mga kailangan niya. Alam ko, hindi ako bibitawan ng Panginoon. Kaya, dami ko na dinanas, pero ito, boy, ang dami nga nagtataka sa, pa-open ako na, yung iba dapat nakahiga lang dito, saka sobrang lungkot, sobrang, hindi, yung attitude, mas nakakatulong din yun eh. Saka yung mga ano, sa madaling salita, basta ang Panginoon ang who holds my future, kaya ako yung nandito pa. Ang nagbinyag dyan, si Pastor Morocco sa Manila Bernadette. Kaya Joshua, pinangalan kay dyan. Kasi Joshua, di ba, the Lord say, ang meaning. Lahat sila may meaning.